Narinig mo na ba ang kasabihang, basta may agahan ayos na ang kalusugan? Parang simple at nakakapanatag pakinggan, pero alam mo ba minsan ang maliliit na gawain tuwing umaga, ang tahimik na sumisira sa ating kalusugan, lalo na kapag lampas 70 na ang edad mo. Napansin mo ba minsan isang maliit lang na pagbabago sa umaga, nagiging magkaiba na agad ang takbo ng buong araw mo? Alam ko bawat isa sa atin may kanya-kanyang morning routine. May nagbubukas agad ng radyo para makinig ng balita. May nagdidilig ng halaman, may sumisimsim agad ng kape para magising at meron ding gusto lang magpahangin sa bintana habang pinagmamasdan ang sinag ng araw. Pero alam mo ba sa ganitong edad, hindi lang malalaking problema gaya ng sakit o aksidente ang sumisira sa kalusugan natin. Madalas ang mga maliliit na nakasanayan natin ang tunay na pasimuno. Halimbawa na lang ang pag-inom ng tubig pagkagising. Akala ng marami walang saysay pero ito pala ang susi para maiwasan ang sangkatutak na sakit na hindi mo aakalaing posible. May pag-aaral sa Japan na nagsasabing ang mga seniors na regular na umiinom ng isang basong tubig tuwing paggising mas mababa ng 20% ang panganib sa stroke. Nakakagulat, di ba? Kasi sa 8 oras ng tulog hindi natin alam na unti-unting nauubos ang tubig sa katawan sa hininga sa pawis. Kaya pagmulat ng mata, madalas hindi natin nararamdaman ang uhaw o kaya naman iniisip nating mamaya na lang ako iinom. Ito ang tinatawag kong matamis na patibong ng pagtanda, bumababa ang pakiramdam ng uhaw kumpara noong bata pa. Pero sa loob unti-unting nagiging malapot ang dugo, mas pinipilit ng puso ang pagtrabaho at mas madali tayong kapusin sa sirkulasyon, lalo na sa umaga kung kailan madalas mangyari ang stroke o atake sa puso. Nakarinig na ako ng maraming kwento mula sa mga lolo't lola. Laging hilo pagkagising mabilis ang tibok ng puso, akala nila dahil lang sa pagod or diet. Yun pala simpleng nakalimutan lang uminom ng tubig. May isang lolo mahigit 70 na laging reklamo ay pangangalay at pagod tuwing umaga. Ang routine daw niya gising toothbrush at hilamos tapos diretso mainit na siya, hindi na niya naaalalang uminom ng tubig. Nang sinubukan niyang baguhin, inuna ang isang basong maligamgam na tubig sa umaga. Ramdam agad ang pagbabago, mas magaan ang katawan, mas malinaw ang isip. Kung sa tingin mo, hindi masarap ang tubig, subukan mong lagyan ng hiwa ng kalamansi o gamitin ang maligamgam, imbes na malamig, basta huwag mong hayaang matagal na walang laman na tubig ang tiyan mo. Isipin mong parang kalasag, ang baso ng tubig sa umaga, protection mo para sa puso, ugat at utak mo. Wala kang gagastusin, pero malaki ang balik sa kalusugan. Marami rin ang sanay na agad bumangon mag-ehersisyo o kumilos pagkagising, iniisip na ehersisyo naman yan, healthy. Pero alam mo ba, para sa seniors, ang katawan pagkagising ay parang sasakyan sa malamig na panahon. Kung bigla mong papaandarin ng mabilis, hindi lang hindi aandar, baka masira pa ang makina. Iyan ang dahilan kung bakit ang biglaang pagbago ng posisyon, gaya ng biglang bangon pagyuko para kunin ang tsinelas, tapos tayo agad madalas na sanhi ng hilo pagkahulog o pagkawalang malay sa umaga. Ayon sa mga pag-aaral, sa bawat 10 senior na nadadapa ng seryoso try dito nangyayari sa unang 30 minuto pagkagising. Pagkatapos ng mahabang tulog, hindi pa balik sa normal ang blood pressure at sirkulasyon ng dugo. Kapag minadali bumabagsak ang pressure, nauuna ang dugo sa kamay at paa, kulang ang oxygen sa utak, kaya madaling mahilo, mawala ng balanse. Sigurado akong may kakilala kang lolo o lola na nadapa sa banyo pagkagising, akala ng lahat malubhana, pero simple lang. Nakalimutan lang mag-warm up ng 3 minuto. Ang simpleng solusyon, huwag agad bumangon. Gumugol muna ng ilang sandali para imasahe ang mukha, leeg, mga palad at paa, bahagyang iunat at igalaw ang mga kasukasuan habang nasa kama. Saka dahan-dahang umupo, idantay ang mga paa sa sahig at tumayo ng paunti-unti. Mararamdaman mong parang unti-unting nagigising ang buong katawan mo, parang kotse na painit muna bago patakbuhin. Ganoon lang kasimple, pero malaking tulong na para iwasan ang pagkadapa, pagbagsak ng blood pressure o atake sa puso tuwing umaga. Kita nyo, 2 simpleng gawain lang, pag-inom ng tubig at dahan-dahang pagbango. Para ka nang may 2 tagapagtanggol sa kalusugan mo tuwing umaga. Pero huwag mong isipin na ligtas ka na agad. May mga mabait na nakasanayan pa rin na pwedeng sumira sa kalusugan mo. Alamin mo sa susunod na bahagi kung ligtas nga ba ang paborito mong kapeng mainit o matamis na tinapay tuwing umaga. Natanong mo na ba sa sarili mo, bakit pagkapos ng kape sa umaga parang biglang kabado kumakalamang tiyan o parang balisa ka? Kung oo, hindi ka nag-iisa.
Ang pag-inom agad ng kape o malakas na tsaa pagkagising ay matamis na bitag din para sa maraming senior. May lolo akong nakilala pabiro niyang sabi, pag walang amoy ng kape sa bahay, parang kulang ang araw ko. Pero sa mga may edad na parang matandang kaibigan na rin ang tiyan at mga internal organs, kailangan dahan-dahang gisingin, hindi yung biglang alarm clock na malakas. Sa katawan pagkagising walang laman ang tiyan, sensitibo pa ang lining ng sikmura at tulog pa ang panunaw. Kung agad mong lagyan ng matapang na caffeine kape o tsaa, parang nagbuhos ng mainit na tubig sa malamig na baso pwedeng mabasag. Ang caffeine at malakas na tsaa ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng blood pressure, nagpapadagdag ng acid sa tiyan, madalas nagdudulot ng acid reflux, hyperacidity kabag. Para sa senior delikado ito, dagdag panganib sa hypertension, irregular heartbeat, stroke, o pananakit ng sikmura lalo na kung katawan mo ay hindi pa fully awake. Maraming naniniwala. Mas maganda ang kape agad para gising ang isip. Totoo, pero mas ligtas at mas epektibo kung pagkatapos muna uminom ng tubig at kumain ng kaunti. Ayon sa mga eksperto, mas mainam maghintay ng 30-45 minuto, tubig muna, konting pagkain tapos kape o tsaa na. Sa ganitong paraan, protektado ang tiyan, mas maganda ang epekto ng caffeine, iwas panganib. May kwento akong gusto ibahagi. May lolo na kilala sa lugar dahil sa kape. Araw-araw umaga pa lang nagtitimpla ng malakas na kape tapos inom sa veranda. Kamakailan napapansin ng pamilya niya na madalas siyang kabahan, sumasakit ang tiyan, nahihilo at minsan parang may palpitations. Akala nila dahil lang sa pagtanda, pero nang sinubukan niyang baguhin tubig muna, magaan na pagkain tsaka kape, pagkaraan ng isang linggo, biglang nawala ang mga sintomas. Minsan simpleng pagbabago lang pala, nagbabago na ang lahat. Kung mahilig ka sa kape o tsaa, subukan mong baguhin ang routine, gisingin muna ang katawan sa tubig o saging o biskwit bago ang paboritong kape. Gagaan ang pakiramdam, bababa ang risk ng hypertension at sakit sa tiyan at mas fresh ang umaga mo. Tandaan, gisingin muna ang sikmura ng magaan bago pasabugin ng kape o tsaa, pero hindi diyan natatapos ang umagang puno ng panganib. May isa pang nakasanayan, parang harmless pero matamis na bitag, ang pagkain ng matatamis o white bread sa umaga. Ilang beses mo nang na-experience na dahil sa pagmamadali o pagiging practical, tinapay lang o matamis ang agahan mo bago mag-check up, mag-ehersisyo o lumabas ng bahay. Ang mga pagkaing tulad ng tinapay, kakanin, candy at white bread ay parang mga mandaraya sa mundo ng breakfast. Bakit? Dahil mabilis magpataas ng blood sugar tapos biglang babagsak din. Kaya pakiramdam mo biglang naging antukin, ng hihina, minsan pa nga parang irritable ka. Sa mga sepetite pataas, mahina na ang pancreas, mas mahirap kontrolin ang blood sugar, kaya mas malaki ang risk sa diabetes, biglang taas baba ng BP, memory loss o pagkadapa dahil sa hypoglycemia. May mga nagsasabing matamis sa umaga, buo ang energy buong araw. Sayang, baliktad ang katotohanan. Sabi ng research, ang sugary breakfast ay nagpapalakas lang sa umpisa, pero mas pagod at gutom ka agad pagtanghali. Mas madalas kang mag-crave ng unhealthy snacks, tumataba, at mas malapit sa diabetes, mataas ang cholesterol at tahimik na stroke. May lola akong nakausap, 75, na dati raw araw-araw may puting tinapay o pastry sa agahan dahil mahina ang tiyan, hindi makakain ng kanin. Pero simula raw ng palitan ng oatmeal, saging o nilagang itlog, mas matagal daw busog, hindi na mahilo, at mas magaan ang umaga. Minsan simpleng palit lang ng pagkain, laki na ng epekto sa kalusugan. Kita mo, may mga nakasanayan tayo na akala mo walang epekto. Yun pala ang sanhi ng unti-unting paghina ng katawan natin. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka bago sabihin, sayang kung alam ko lang noon. Kung nag-aalala ka, paano ko babaguhin lahat ng nakasanayan ko? Huwag kang mag-alala. Sa huli, may simple at practical na paraan, unti-unti, hakbang-hakbang bawat umaga, bagong simula ng kalusugan mo. Siguro ngayon iniisip mo, oo nga, pero isang lifetime na akong sanay sa ganito, paano ako magsisimula? Normal lang mahirapan sa umpisa. Ang mahalaga ang kalusugan, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago agad. Ang sikreto ay nasa maliliit na bagay na inuulit mo araw-araw. Sa totoo lang, ang journey para humaba at sumigla ang buhay sa edad 70 pataas, nagsisimula lang sa isang lagok ng maligamgam na tubig, isang minutong pagninilay sa sarili tuwing umaga. Subukan mong gawin bukas, pagkagising huwag agad tumayo. Humiga ng isang minuto pa, huminga ng malalim, imasahe ang sentido, leeg at palad. Parang kinakausap mo ang buong katawan mo, isang simpleng greeting, pero ito na ang password
para magising ang utak at dugo at maiwasan ang pagkadapa o biglang taas-baba ng BP. Saka ka bumangon ng dahan-dahan kumuha ng basong tubig, lagyan ng kalamansi o kaunting asin kung gusto mo. Basta iwasan ang malamig, iwasang magtagal na walang tubig sa tiyan. Ang almusal piliin ang kailangan ng katawan mo oatmeal gatas na low sugar itlog, prutas o mani. Kung nagmamadali, huwag pilitin kumain ng marami basta iwasan ang matamis, puting tinapay, soft drinks at processed na pagkain. Maganda tingnan pero kalaban ng blood sugar, energy at memory mo. Kape at tsaa, sandali lang hintayin munang makakain at uminom ng tubig bago mag-coffee break. Promise mas masarap at walang kaba o pagkahilo. Gawin mong reward ang kape, hindi parusa sa tiyan. Walang problema kung may araw na hindi mo masunod lahat tayo busy minsan. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang tama at mali. Hindi kailangang perfect agad bukas. Subukan lang ngayong linggo ang isang pagbabago tapos dagdagan ulit sa susunod. Dahan-dahan masasanay din ang katawan. Tandaan, ang kalusugan ay marathon, hindi sprint. Alam mo, marami na akong nakilalang senior na dating suko na hayaan mo na matanda na araw-araw regalo na lang. Pero pagkatapos ng isang buwan ng simpleng pagbabago, inom ng tubig tuwing umaga, dahan-dahang pagbangon, healthy breakfast, ang feedback. Ngayon mas masaya gumising. Mas magaan ang katawan, bihira na ang hilo at sakit ng tiyan, at mas optimistiko ang pananaw. Iyan ang tunay na milagro, milagro na gawa mo mismo. Mga kaibigan, imbes na gawing pababa ang pagtanda, gawing pataas. Bawat umaga ay bagong chance para mabuhay ng mas masaya, mas malakas. Tubig agad, dahan-dahang pagbangon, healthy na almusal, at konting self-love araw-araw, yan ang tunay na regalo para sa sarili at sa pamilya mong nagmamahal at gusto kang makitang malusog at masaya. Kung nakatulong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa HR Healthy. Mag-comment ang alam ko na ang 4 na pagkakamali o ikwento mo rin ang simpleng pagbabago mo sa buhay. Binabasa ko lahat at masaya ako kapag may natutulungan tayo. Tandaan, ang kalusugan ay hindi swerte o mahal. Ito ay resulta ng maliliit na tamang desisyon na inuulit mo araw-araw. Kapag nagsimula ka ngayon, bukas ibang-iba na ang pakiramdam mo. Naway laging masaya, alerto at puno ng saya ang bawat gising mo. Ang kalusugan ay biyaya, alagaan at mahalin natin araw-araw.